makailanman hindi magbabago. Justin! 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 Justin, anak! Tulong! Tulong! Ang ating mga anak ay tinuturing nating mga biyaya mula sa Panginoon. Sila ang bunga ng pagmamahalan ng mga mag-asawa at nagbubuklod sa kanilang mga pamilya. Pero paano kung ang isa sa kanila ay may kakaiba at matinding kondisyon? Paano kung habang buhay nila kailangang pasanin ang pag-aalaga sa bata? Tunghayan ang isang totoong kwento ng isang pamilya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sinukuan ang kanilang napaka-cute na anak. Dito sa aming episode na pinamagatang Ang Batang Di Tumatanda. The Justine Amar Story. Kunti na lang, malapit na. Sige na. Sige na. Malapit na. Ayan na, malapit na siya. Jeff? Vicky, sigurado ka bang kabuhanan mo na? Anong ibig niyo sabihin, Manang Rosa? Vicky? Sanggol pa lamang ay nakitaan na ng abnormalidad sa pisikal na anyo, si Justine. Malaki ang ulo niya, pero maliit ang kanyang bibig, ilong at mga tenga. Nag-alalaman para sa anak. Hindi inisip ni Vicky na kakaiba ang kanilang anak. Dok, nakailang balik na ho kami dito. Ano ho ba talaga sakit ng anak ko? Ayon dito sa CT scan niya, may hydrocephalus ang anak nyo. May mga naipong fluid sa utak niya, kaya malambot ho ang bumbunan niya. Dok, anong dapat po namin gawin? Kakailanganin ho natin ng surgery. Surgery? Dok, magkano po ang kailangan sa ganun? Well, higit kumulang sa 100,000 ang kailangan. Hi, Justine! Hi po. Uy, kilala mo pa ba ako? Apo. Oo, totoo? Apo. O sino nga ako? Si Tita May. Oh, si Tita Mel! Ikaw ba ilang taon na ngayon? 20. 20 years old. Nung una tayong nagkakilala, ilang taong ka? 10 years. Oh, ang galing na! Ang galing naman ni Justine. Pang-ilang anak ba ninyo? Pangalawa po, ma'am. Pangalawa sa Opo, panganay, sa no? panganay. Si Justine lang ang medyo kakaiba. Opo, siya lang po, ma'am. Anong paliwanag ng Dr. Vicky? Nang 3 months siya, pina-check up po namin siya, ma'am, sa doktor. Yung finding sa kanya po, ma'am, na hydrocephalus po siya. Kasi hindi match yung katawan niya sa ulo niya, malaking ulo Malaki niya. yung ulo, Opo. oo. At saka parang may tubig talaga. Oo. Binigyan kami ng mga test po, lahat na test. Kaya lang din namin po napagawa dahil kapos po kami, ganun. Oo. Inuwi na lang namin si Justin. Sabi ko, alagaan ko na lang. Oo. Pero okay naman po kasi ma'am, hindi naman sasakitin eh. Bilang magulang, kailangan natin gawin lahat para sa mga anak natin. Lalo na kay Justin. Huwag kang mag-alala.
pag-iipunan ko yung sinasabing surgery ng doktor. Magbebenta pa ako ng sandamukal na isda sa palengke. Vicky? Ano niya? Buntis nga ako. Bakit hindi ka magsalita? Hindi ka ba natatakot? Baka magiging katulad ni Justin yung susunod na anak natin. Magsisinungaling ko sa'yo kung sasabihin kong hindi ko naiisip yan. Pero anong gagawin natin? Andito na eh. Bigay naman sa atin to. Sa dalawang anak natin, Vicky, nahihirapan na tayo. Lalo na kay Justin. Anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag ko to. Ano ka ba, Vicky? Kahit kailan di pumasok sa isipan ko yun. Ano nga? Ang problema naman din kasi sa'yo, hindi pa nga lumalabas yung bata ko. Ano-ano nang iniisip mo eh. Bakit si Jara? Okay naman. Ipagdasal na lang natin na hindi maging katulad ang kondisyon nito kay Justin. Alam ko, sala tayo sa pera. Pagtulungan na lang natin. Basta walang susuko. Walang bibitaw, ha? Lumaki pa ang kanilang pamilya nang madagdagan ng 3 kapatid, sina Jara at Justine. Ito ay sina Jasmine, Andrew at Jefferson. 5 yung anak ninyo? Opo. Pangalawa siya, no? Opo. So mayroon pa sumunod sa kanyang 3? Opo, meron pa po. Oo. Kamusta naman yung mga kapatid niya sa kanya? Okay naman po. Mahal na mahal naman Opo. siya. Kailan yung bunso, lagi sila nag-aaway. Ikaw, Justin, ha? Ba't inaaway mo yung bunso? Nag-aasaran po. Nag-aasar. Pogi ah. Thank you po, Papa. Ha? Yung sarili ko sinasabihan kong pogi ah. Papa naman eh. Ako, pogi. Ikaw, super pogi. Ako, kayong dalawa, talagang tigilan niyo na yung mga bulahan niyo, ha? Hindi naman kami nagbobola eh. Pogi Naku. talaga kami. Anak, ito na yung bag mo. Tapos pagdating sa school, walang magtatakbuhan doon, ha? Bakit po hindi pwede? Oo nga naman. Konsentidor ka pa. Eh kasi po, baka mamaya madulas ka, mauntog yung ulo mo kung ano pang mangyari sa'yo. O, tapos may pera kayo pang ospital. Oo nga kuya. Kaya huwag ka na makikipaglaro ah. Hmm? Kuya, kami na lang nila Jasmine at Jefferson ng kalaro mo para mababantiyan ka namin.
O, tara na. Mauna na kami. Matimbang mo. Sige na. Okay. Sige. Buhatin mo muna siya. Ingat ka, Justin, ha? Sige, sige. Nandiyan na ako. Nakasunod na ako sa inyo. Ma'am, pogi ko na lang. Mamaya si Mama naman, ha? Gusto ko pong maging teacher paglaki ko para makapagturo din ako sa ibang bata. Very good, Mara. You may take your seat. Ang susunod naman natin tatanungin ay si Justin. Ako po, gusto ko pong maging scientist kasi po, favorite ko ang science. Mahilig din po ako sa mga hayop at insekto. Justin, bakit maliit ang boses mo? Para kang si Santo Niño. Ang cute-cute mo. Ilang taon ka na ba talaga? Okay, mamaya na lang ulit natin tanungin si Justin. Magsusulat muna tayo, class, ha? Justin, ako na. Tutulungan kita. Tapos naman ako eh. Ako na. Kaya ka naman. Mga anak. Jasmine. Sige na, akyat na kayo. Nahinda na yung kama doon. Tulog na. Sige na, sige na. Inayos ko na yon, ha? Okay. Mama, pwede mo po ba ako turuan sa assignment ko? Mamaya na, anak, ha? Kausapin ko muna yung kapatid mo dahil mukhang may problema eh. Okay. Anak, ba't hindi ka pa natutulog? Mama? Totoo po ba? Hindi na ako maubuhay na matagal. Ano po bang meron ako? Bakit iba ako kaysa sa ibang bata? Anak. Saan mo naman narinig yan? Hindi mangyayari yan, anak. Hindi ka mawawala. Matagal pang mangyayari yun. Tignan mo nga, oh. Di ba? Ang healthy-healthy mo nga, oh. Kaya kahit anong marinig mo sa iba, kahit ano pang sabihin nila, huwag kang maniniwala sa kanila, anak, ha? Basta ikaw, espesyal ka sa akin, sa papa mo, at sa mga kapatid mo. Kaya ka po maging espesyal, Mama. Gusto ko po yung katulad sa ibang bata. Nakakapaglaro, nakakapagsulat. Oo, pero nagagawa mo din yung mga nagagawa nila yun, di ba? Kaya okay ka naman. Huwag mo nang isipin yan. Mabuti pa, matulog ka na. Kasi maaga ka pang papasok bukas. Ayoko na po pumasok, Mama. Ha? Bakit? Ba't
paano ka matututo niyan? Basta po, ayoko na. Dito na lang po ako sa bahay. Anak. Justin, tignan mo ako. Yakap na. Yakap. Sako. Patingin. Patingin na. Tignan mo nga yan, oh. Ang lusog-lusog nga ng anak ko, eh. Oh, tama na. Tama na. Ngiti nga kay Mama. Sige na. Tuluyan nga ang tumigil si Justin sa pagpasok sa eskwela dahil nahihirapan ito sa pagsulat at dahil iniisip niyang iba siya sa kanyang mga kaklase. Gayunpaman, hindi nag-aksaya si Vicky ng panahon para patuloy na matuto si Justin. Hi, Kuya! Anong ginagawa mo dito? Pinapanood ko lang po yung mga ibon. Ah, naku. Di ibig sabihin yan. Gusto mo ulit mag-aral? Ha? Kasi inoobserbahan mo yung mga ibon eh. Eh di papasok ka na sa school. Ayaw. Sige. Ganito na lang. Kung ayaw mong pumasok sa school, ang school na lang ang dadalhin ko sa'yo. Tignan mo yan. Oh, di ba? Tapos tuturuan kitang magbasa. Yan yung mga letra, oh. Tapos tuturuan kitang magbilang, magsulat. Tapos mag-obserba ng mga ibon. Ayos mo yun sa'yo? Yay! Excited na ako, Kuya. Talaga, ha? Bibilang tayo, ha? Promise? Ganyan, no? O, anak, ito na yung alpabetong Pilipino, ha? Tuturo ko sa'yo, ha? Okay, ito. A, pa, ka, da, sa bawat sulok puso ay may bakas ng hirap ng kahapon. At sa pagdating ng bagong umaga, pagmamahal sa puso, lakas magmumula. Ibaling ang iyong tingin sa kaya mong gawin. Manalig ka, magpatuloy. Huwag susuko, bayan lang mo, may karamay ka. At di nag-iisa. Yan! Sa panahon na Mama. Ay, anak. Papa. Jara, mali ka, sama mo kami dito. Papakain kami ng anak. Ay, tsaka sisi, oh. Sige po. Mamaya na lang po, Papa. Magbihis ka na lang muna dyan, ha? Sige, Justin. Bilangin mo, dali. Ilan yun? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yay! Ang galing! Ang galing ng baby. Ay, teka muna, ano bang gusto mong maging? Scientist. Wow, scientist!
makakatulong po sa mga tao. Bukod sa scientist, anong gusto mo pang maging? Veterinarian. Medicine. Gusto mo mag-alaga ng mga hayop. Mahilig ba? Opo. Ano? Tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Opo, Mama. Ay! Ako. Gusto kong makita yan. Sandali. Wow! Ang galing! Oh! Nasulat mong buo. Justin! Oh. Oh. Bakit? Bakit naman bigla ka napayakap ng ganyan? Gusto ko lang po mag-thank you, Mama. Kasi kahit pagod na po kayo, inalagaan at tinuturuan niyo pa rin po ako. Aba, syempre naman. Lahat gagawin ni Mama sa pinakamamahal at pinaka-favorite niyang baby Justin. Kaya kahit na ako na ang maging forever teacher mo, okay lang sa akin dahil ikaw naman ang favorite na estudyante ko. Mama? Ako lang naman estudyante mo eh. Ay, oh. Ikaw talaga, pati nga na. Salamat, anak. Love you, Justin. I love you too, Mama. Ma, pwede po magpatulong dito sa tinatahi ko. Huh? Para lang po sana sa project namin. Sige nga. Sundan mo na lang yung libro, anak. Magiging maayos. Mukha namang okay ha? Kailangan ko lang kasing tapusin to bago gumising ang kapatid mo. Tapos magluluto pa ako. Sige na. Sige na. Kaya mo na yan, anak. Hanggang kailan mo ba i-tutor si Justin? Ha? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Kasi may nakilala ako. Teacher sa SPED. SPED? Oo, SPED. Special Education. Oo, alam ko naman ang ibig sabihin ng SPED. Bakit? Gusto mong ipasok si Justin doon? Sana. Vicky, ang gusto ko lang naman sabihin, konti lang estudyante doon sa SPED. Baka magustuhan ni Justin doon, kaysa naman na nakatuto ka nagtututor sa kanya. Bayaan mo na ibang anak mo. Ano? Yun no, magtatampo. Sa kagustuhan na magkaroon ng normal na buhay at matutong makisalamuha ang anak, pumayag na din si Vicky na ipasok sa isang special education center si Justine. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin ang anak. Asuke. Tulingan? Ilan kilo? $100 na lang para sa'yo, Suke. Bigyan mo po ako ng ano. Ano na? 1.5. Ay, kulang pa. O, 2. Ay,
Isa pa. Isa na lang. Ito, Soke. Paninap. Ito. Babalik ka, ha? Lagi namang magandang mga isda namin dito, eh. O, ito. Sukle. Salamat. Jeff, uwi mo na ako, ha? Sige. Kasi kailangan kong silipin si Justin. Kaya, O, ikaw na bahala sa mga anak natin, ha? oo, tsaka syempre kailangan ko din tignan dun si Jasmine, si Jefferson, tsaka si Anna. Ha? Ingat ka. Ako na bahala sa kanila. At nandito naman si Jaren. Alam ko masama ang loob mo sa akin dahil hindi kita nabibigyan ng atensyon at saka iba mo mga kapatid o nagpapatoko kay Justin. Parang siya lang po kasi yung anak ninyo eh. Hindi naman sa kanila, ha? Akala ko kasi may intindihan mo eh. Iba si Justin. So, kayo isda? Ayoko mang tanggapin niyo. Sandaan. Tama ang papa mo. May espesyal na pangangailangan si Justin. Kaya talagang kailangan niya ang atensyon ko. Sana maintindihan mo yun. Siguro nga po, ma, ako po talaga yung may problema. Pasensya na po kayo. Ako na yung panganay, ako pa yung hindi kayo. Kung ano yung problema, wala namang may mali eh. Pero anak, talagang kailangan mo, Justin. Nagabayan natin siya. Pero kahit ikaw, ha, pag may kailangan ka sa akin, ay mama, huwag ka magdadalawang isip na lumapit. Ha? Sige. Ano na ako, ha? Sige. Sige. Ingat ka. Oo. So, kaya bili na. Isda po! Ilang kilo? Bangus daw. Dalawa? Pumayag si Justine na pumasok sa isang special education school. Lalo na't konti lang naman ang magiging kaklase niya. Ngunit habang tumatagal, tila may bago na namang karamdaman ang lumalabas sa pangangatawan ni Justine. Justin, pwede bang ikaw muna una magbasa? Justin! Ano nangyayari sa'yo? Justin! Oh, Justin! Naku! Justin! Ano nangyayari sa'yo? Justin! Malaki po ang nilabo ng mata ng anak niyong si Justin. Nasa 2,000 na grado ang kailangan ng mata niya para makakita ulit siya ng maayos. Eh bakit ho lumabo ng ganun ang mata ng anak ko? Sa ngayon ho, hindi pa po natin alam. Pero, kailan niyo ba huling napacheck up yung bata? Dok, hindi po namin napapacheck si Justin. Kulang na kulang ko kasi kami sa pera. At may 4 pa po kami pinapalaking anak. Naiintindihan ko po. Pero sa ngayon po, gagawan muna natin ng salamin si Justin para sa kanyang mga mata. Tapos, may tinatawag po tayong dome magnifier. Pwede itong gamitin ni Justin para makabasa siya ng maliliit na letra. Maraming salamat, Dok, Pero, Nay, kailangan niyo hong alamin ang totoong kondisyon ni Justin. Pero huwag kayong mag-alala. Mayroon ho akong alam na foundation na pwede hong tumulong sa kanya.
Salamat, Doc. Talaga ho, naku. Salamat ho. Hulugo kayo ng langit sa amin. Anak ko, tingnan mo, oh. Bigyan ni Doc, oh, para makabasa ka na daw. Thank you, Doc, ha? Justin ang pangalan mo? Sa tulong ng GMA Kapuso Foundation, nagkaroon ng regular na check-up si Justine. Kada 3 buwan ay pinapacheck up siya ni na Vicky sa ospital para malaman kung ano nga ba ang totoong kondisyon ni Justine. Sa kabila ng panlalabo ng mata, naging maganda naman ang performance si Justine sa eskwela. Dahil dito, iminungkahi ng kanyang SPED teacher na maaari nang papasukin sa isang regular na paaralan si Justine. Huwag mo kakalimutan, ha? Huwag kang mahihiya. Tapos, naalala mo, di ba, sabi ko sa'yo dati, pag may kaklase ka na hindi maganda ang sasabihin sa'yo, pangit yung mga sasabihin nila sa'yo, huwag mo na lang papansinin, ha? Gusto mo ba dito na lang muna ako? Mama, okay lang po. Sige. Kaya ko na po. Sigurado ka? Basta, ito lang si Mama, ha? Good luck sa'yo. Ha? Na na ako. Hi! Ako si Shane. Ako naman si Daryl. Anong name mo? Ako si Justin. Hi, Justin. Bakit ka may salamin? Malabo ba mata mo? Oo. Saka meron pa akong gadget. Gusto mo makita? Sige. Patingin nga. Uy, wow! Ganda! Wow! Saan mo nakuha yan? Ganda mo. Meron ka na bang crush, Justin? Sinong crush mo? Meron? Pare, Papa God? Amen. Angel. Jesus. Pisain. Kapayapaan. Hindi. Sirit na nga lang. Ano ba yan? Santo Niño. Ba't pa natin dinahulaan? Siya nga pala mismo yun. Kuya! Kamusta ka? Kamusta? Kamusta ka? Ayos naman po. Masaya po. Ayos. Mainam. Ayos. Masaya. Very good. O ano, halika. Alis na tayo. Ligpit ko na yung gamit mo. O, na kami ha. Kasi kailangan pa namin magpa-check up ni Justin, ha? Po? Bakit po magpapacheck up si Justin? May sakit po ba siya? Gusto kasi malaman din ng mama kung ano talaga sakit ko. Kasi tingnan nyo, iba naman talaga yung sura ko kumpara sa inyo. Ganun ba? Sige Justin, balitaan mo kami ha. Para alam din namin kung ano at bawal at pwede sa'yo. Sige, sa kamalay nyo, tumangat pa ako. Makapagabalo na tayo. Justin, okay lang kahit di ka tumangkat kasi super cute ka naman eh. Tapos na ako na. Ikaw, crush ko din siya. Alam mo, kuya, talagang sobrang proud ako sa'yo. Kasi ang tapang-tapang mo, tapos ang dami mo na rin kaibigan. O, ano? Halika na. Unti-unti, natutunan na ni Justine na makisalamuha sa karamihan at nagkaroon na siya ng mga kaibigan. Pero ang hindi nila alam, may mas malalaki pa palang pagsubok ang kanilang kakaharapin. Justin, tayo na daw susunod, anak, ha? O, lapit na tayo. Kamusta? Excuse me po. Kayo po ba yung guardian niya? Oo, ako nga ho. Bakit? Palagay ko po kasi ganito ang kondisyon ng pasyente ninyo.
Hallermann-Streiff syndrome ang tawag sa kondisyon niya. Kaso, wala pong lunas sa ganitong klase ng sakit. Kailangan po siyang magpa-test para makumpirma natin. Pero ang karaniwang sintomas ng mga pasyenteng kagaya niya ay maliit ang features ng muka, medyo malaking ulo, tapos ganyan. May alopecia o kulang ang buhok. So, sa tingin niyo, yun ang sakit ng anak ko, yung sinabi niyo? Mrs., kailangan niya nga pong magpa-test para makumpirma natin. Sige po, pag-iisipan na lang ho namin muna. Okay po. Dahil sa mga pagkukumparang ginawa ng doktor, naisip ni Vicky na marahil nga ay nagtataglay si Justin ng tinatawag na Hallermann-Streiff syndrome. Gayunpaman, dahil sa kakapusan sa pera, hindi nila nagawang maipasuri si Justin para malaman kung nagtataglay nga ba ito ng nasabing hindi pangkaraniwang sakit. 7 times 2. Hallermann-Streiff syndrome ang tawag sa kondisyon niya. Kaso, wala pong lunas sa ganitong klase ng sakit. Nancy! Okay, class. Recess. Dahan-dahan lang. Uy, Justin! Halika na! Di ba sabay tayong magla-lunch ngayon, Daryl? Ayun na lang. Hintayin ko na lang dito si Mama. Justin, may problema ka ba? Kanina pa kita kasi napapansin na ako tulala lang eh. Oo nga. Bakit ka ba malungkot? Kamo ka kasi na. Ganyan daw yung sakit ko. Wala daw lunas yun. Justin, hindi naman importante sa amin kung itsura mo eh. Oo nga. Tsaka yung kasama namin ngayong Justin, siya yung mabait na Justin. Tsaka yung masayahing Justin. Tsaka yung friending Justin. Kaya huwag ka nang malungkot. Salamat sa inyo, ha? Matang na. Gutom na ako. Kaya So, salamat, ha? Oh, okay na, ha? Ay, Edma, Suki, kumusta? Ikaw, kumusta ang benta mo? Yung... Kita mo, marami pang isda. Ay, nabenta eh. Bigyan mo ako ng 3 kilong salmon. 3 kilo? Oo! Jeff! Jeff, ano na? Wala pa rin? Mang Ending, pasensya na ako kayo. Pwede ko ba sa susunod na linggo na lang ako magbabayad? Ano naman? Sa susunod na linggo na naman, kapag hindi ka pa nakapagbigay ng buo, hindi ka na makakakuha sa akin ng mga isda. At sisiguraduhin ko sa'yo, mawawala ka na ng pwesto dito. Mang Ending, pasensya na po, Mang Ending. Babawi po ako. Magbabayad talaga ako sa susunod na linggo. Puro ka pangako. Oh, ikaw, tulong mo at Aling Lorma. Bigyan mo na rin ako ng 3 bangus. Mama, na po pala. Kailangan ko na po ng pambayad doon sa Boy Scout. Mama, nga po pala yung kailangan ko po ng PE uniform. Naku, pasensya na ha. Ginamit kasi namin ng papa mo pambili ng gamot. Yung pera para kay Justin eh. Si Kuya na naman. Oh, kinabi ka na. Halika, kumain ka na. Sabayan mo na kami. Si Justin tulog. Parang nilalagnat eh. Lugi eh. Dumating pa si Mang Enteng. Naniningil eh.
Ano naman ibabayad ko? Talo ako sa pagbebenta. Hayaan mo na yun. Halika na muna, mamaya na yan. Kumain ka na muna dito. Mama, paano po yung pambayad doon sa Boy Scout uniform ko? Kapatid din po yung uniform ko. Bakit po kasi pinanggamit nyo kay Kuya Justin? Palagi na lang po si Kuya Justin. Hindi naman po tayo mahihirapan. Jasmine, tama na. Ano ba kayo? Narinig niyo nang walang pera si Papa, di ba? Saka pwede ba? Huwag niyo sinisisi kay Justin lahat ng problema ng pamilyang to. May sakit siya, kaya dapat naiintindihan natin yung bilang mga kapatid niya. Tama na, tama na. Pasensya na kayo, ha? Pero, pangako, talagang gagawa namin ang paraan ng papa niyo. Maibigay lahat ng kailangan ninyo. Sige na. Sige na, kain na. Eh, saan ka pupunta? Papangin lang. Ba't ang dami mo? Anak. Jeff! Jeff, halika dito, bilis! Bakit? Tingnan mo. Kung ano na lumabas sa katawan niya eh. Oh. Tapos tumutugo yung ilong niya. Jeff! Dali natin sa hospital. Bilis! Dahan. Diyos ko. Dahan. Hindi agad nabuo ni na Vicky at Jeff ang malaking halaga na kailangan para sa gamutan ni Justine. Kaya naman kung kani-kaninong kamag-anak at kung saan-saang organisasyon at foundation lumapit sina Vicky para makalikom ng pera. Meron siyang lagnat na 10 araw, may pamumula ng mata, mapulang-mapula ang bibig, at dahil dito, na-diagnose namin siya ng Kawasaki disease. Jeff, nabalitaan ko yung nangyari kay Justin. Naman, na-hospital ulit. Kanina na kami lumapit pero kulang pa. Hindi pa nga kami tapos sa pagbabayad nung nakaraan. Ito na naman, nasa hospital ulit. Sige, eto. Tanggapin mo to. Dito man lang makatulong ako sa inyo. Pero hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi mo kailangan gawin. Maraming salamat eh. Alam mo, naawa na nga ako sa anak ko. Parang gusto ko na rin sumuko. Basta, pag kailangan mo ng tulong, nandito lang yung pinakamaganda mong suki, ha? Sige na, tanggapin mo na to. Tulong yan. Salamat, thank you. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Kawasaki disease daw. Namamagay yung mga ugat sa buong katawan. Pag hindi daw naagapan, naapektuhan pati puso niya. Kaya kailangan dito muna siya sa gabi para maobserbahan.
Ano ba, Jeff? Bakit ganito? Hindi na matapos-tapos sa problema natin. Kung ano-ano na lang sakit ang dumadapo sa kanya, hindi na matapos. Becky, ano pa? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Walang susuko. Walang bibitaw, di ba? Basta para sa mga anak natin. Lahat ng pagsubok kakayanin natin. Karang ano? May awa ang Diyos, gagaling din ang anak natin. Pero hindi kasi natatapos yung problema eh. Vicky. Oh, ate. Ano kasi, hindi ko kasi kayang itago sa'yo pag may nakikita akong mali. Bakit? Ano mo ba yun? Bantayan mo yung asawa mo, Vicky, ha? Eh, may duda ako eh. Parang may iba siyang babae. Oh. Alam nyo, si Jeff, mabait lang ho talaga sa customer yung asawa ko. Tsaka ang dami na ho namin problema. Makukuha pa ba niyang mababae? Eh, malay mo. Baka sa sobrang pag-iisip niya dahil sa dami ng problema niyo. Ayun, kumahanap ng mapaglilibangan. Hindi ho yung magagawa ni Jeff. Hindi ho magagawa ng asawa ko. Ewan ko ha. Basta binalaan na kita, ha? Oo. Sige, dito naman. Ano naman, nakakaya naman sa'yo. Kasi baka mamaya pakialam mo na naman. Anak? Ano, kamusta ka? Kamusta pakiramdam mo? Okay ka lang? Wala na po, Mama. Pero si ate po, kailangan na po ate magpahinga. Hindi po, Ma. Kaya ko pa po magbantay kay Justin. Justin, okay lang si ate. At pangako ko sa'yo, hindi ako mapapagod alagaan ka. Tulad ni Mama at Papa. Diba hindi naman sila sumuko? Kaya dapat ako rin. Kasi love na love ka ni ate. Salamat po, ate. Love po kita. Ako, kayong dalawa. Huwag na kayong mag-alala kasi kausap ko yung doktor. Tapos sabi niya, pwede ka na daw lumabas bukas, anak. Oh, talaga po, Ma. Ako. Ma, pag-uwi po natin sa bahay, tutulong na po ako na mag-alaga dito kay Justin at sa mga kapatid ko para nakakapagpahinga naman po kayo ni Papa. Salamat, anak, ha? Maraming salamat. Uwi na tayo. Yay! Uwi na tayo! Uwi na. Oo naman, kayang-kaya niyan eh. Strong kaya niyan. Na? Love na love ko siya eh. Pwede na daw ilabas si Justin bukas sa ospital. May mga babayaran tayo, pero buti na lang dumating na yung mga donation dahil
Kailangan natin ng pera. Galing dun sa mga foundation na tumutulong sa atin. Sino yung ka-text mo? Ha? Si Edna, yung suki natin sa palengke. Bakit? Ay, dinakamusta niya lang si Justin. Bakit? Alam niya kasi na-hospital si Justin. Teka, nagkiselos ka ba? Di naman. Suki mo. Palitan kayo ng number. Hindi. Iningi niya yung number. Galing mo palang mag-alaga ng suki. Hindi naman. Paano naman? Okay na yan. Kulang na lang, paliguan mo na yun. Ayan. Okay, salamat ha. Salamat ha. Salamat din ha. Bukas ulit. Sige. Oo. Pagbukas pag Hoy! Ay, Vicky. Ikaw! Eh baka din ano? Ano ba ginagawa mo? Teka, sandali lang. Ano ba binibili mo? Ha? Isda o asawa ko? Ha? Sumagot ka nga, Edna! Ako wala akong pakialam, no? Kahit ikaw na lang ang suki namin. Sa totoo lang, mas ipapasarap ko pa itong pwesto namin kaysa nandito ka. Umalis ka sa harap ko, papakukal pa kayo sa iyo sa gusta ko! Alis! Ikaw naman. Ano ba? Tigil ka nga! Bakit mo naman ginagawa? Yung wala namang ginagawa masama. Vicky! Vicky! Vicky naman, ba't ka naman nag-iskandalo doon sa palengke? Bakit? Kayo ng babae mo pwede mag-skandalo, ako hindi. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko babae si Edna. Eh, hindi yun ang nakarating sa akin. Ba't ka naman naniniwala sa chismis? Hindi nga ako naniniwala eh. Ipinagtatanggol nga kita. Pero yung nakita ko kanina na para kayong dalawang teenager na naglalandian, hindi na chismis yun, Jeff. Grabe. Nagpapakahirap akong alagaan yung mga anak natin. Akala mo madali yun? Tapos ikaw nakukuha mo mang babae. Bakit? Ayaw mo na sa akin? Hindi. Bakit ayaw mo na sa pamilya natin? Bakit suko ka na ba sa mga problema na pinagdadaanan natin? Sabihin mo lang! Oo, minsan. Alam ko may gusto sa akin si Edna. Minsan nabubuhos ko yung mga problema natin. Pero hanggang doon lang yun. Kaya bakit kailangan sa ibang tao mo sabihin yung mga pinagdadaanan nating problema? Dahil kailangan ko. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan sa pamilya natin? Ako rin, nahihirapan din ako. Dahil kay Edna, paminsan-minsan gumagaan ang pakiramdam ko. Gumagaan ang pakiramdam mo? Kung ano man ang pasanin na meron ka dyan, na dinidibdib mo sa loob mo, dapat sa akin mo sinasabi yun. Sa akin, hindi ka dapat naghahanap ng ibang babae para gumaan yung loob mo. Dahil ako, asawa mo ako! Vicky, sorry. Hindi ko naman... Sorry. Hindi ko naman gustong iparamdam Umalis ka na! Vicky naman. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na lang! Sorry. Sorry na. Umalis ka na lang! At nasa labas ka pa. Tawarin mo si Papa. Inaway ko si Mama.
Hindi ako titigil hanggat hindi tinatanggap ni mama mo yung sorry ko. Alam ko po rin, Papa. Kasi alam ko po na mahal niyo po si Mama. At alam ko po na mahal na po kami magkakapatid. Oo naman, nak. Mahal na mahal ko kayo. Iyak na ako. Mahal kita. Huwag na po umiyak, Papa. Sorry, ha. Mga anak, sorry ha. Huwag kayong mag-alala, maayos din to. Happy birthday, anak! Happy birthday, Kuya! Thank you. Happy birthday, Kuya! Thank you. Happy birthday, Kuya. Ma'am, saan nga po pala namin ito ilalagay? Ay, hanapan niyo na ng pwesto dyan sa labas. Ikabit niyo na yan. Pati yung mga lobo, ha? Sige po. O, sige Sige na, po. anak. Tara. Sige. Oh, exciting! Ate, saan po namin ito ilalagay? Dito. Sige po. Ikaw, sabit mo niya mga balloons. Ano naman ginawa mo dyan? Naku, Justin, anak, alam mo ba? Ang dami kong hinanda para sa'yo. Ang dami-dami kong niluluto. At lahat paborito mo. Hulaan mo kung ano. Ano po, Mama? Naku, anak, nagluto ako ng spaghetti. Pagkatapos, meron kang fried chicken. Ayan, o. Meron ka pang pansit. Tapos, menudo. O, di ba ang dami, anak? Thank you po. Oh. Pero, si Papa po ba makakapunta mamaya? Anak? Tignan mo ako. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung makakapunta siya. Sige po, i-text ko na lang po siya. O sige, i-text mo na lang yung papa mo pagkatapos pati yung mga kaibigan mo, yung mga classmate mo, i-text mo na, ha? Sige po, Mama. Harata po ako sa taas. O sige, tapusin ko lang yung mga niluluto ko. Happy birthday, anak. Hindi po. Sige. Ay, naku. Ito na. Justin! 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 Justin, anak! Justin! Tulong! Tulong! Justin! Nagtamo si Justin ng ilang bali at naipit na ugat sa kanyang binti dahil sa pagkakahulog niya sa hagdan. Dahil dito, naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Bale, anak, sabi naman ng doktor, kailangan mo lang daw mag-therapy pagkatapos makakalakad ka naman daw ulit. Ha? At may iba pa bang masakit sa'yo? Kailangan ka? Bale, mag-therapy tayo, ha? Mama, wala pa rin po ba si Papa? Ayaw na ba niya sa akin? Justin,
Justin, anak. Si Papa to. Papa, tulungan mo po ako. Di po ako makalakad. Oo naman, nak. Tutulungan ka ni Papa. Babantayan ka ni Papa sa pagka-therapy mo. Tapos palagi tayong magpa-practice maglakad, ha? Talaga po, tutulungan na po ulit si Mama. Nakalagaan ako. Siyempre naman. Hindi susuko si Papa sa'yo sa pag-aalaga. Hindi ako susuko sa'yo, nak. Tawarin mo na ako. Sorry. At kung kinakailangan, hihingi lang ako ng tawad sa'yo. Hindi alam ko, mapapagod ako. Magkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. Pero hindi ako susuko sa inyo. Kay Justin, sa mga anak natin, hindi ako susuko. Jeff, patawarin mo rin sana ako kasi hinusgahan kita kaagad eh. Hindi man lang kita hinayaang magpaliwanag. Simula na lang tayo ulit. Hindi natin kailangan magsimula. Ipagpapatuloy lang natin ang laban para sa mga anak natin. Yay! Happy na ulit ang family natin! Anong pinagdarasal nyo para sa kanya? Jeff, mauna ka. Sa akin, ang pinagdarasal ko lang na bigyan lang siya ng kalusugan. At saka makapagtapos sa pag-aaral. Para sa mga kapatid niya, pamahalin na yung mga anak nila, ang kapatid nila. Si Justin kasi espesyal. Huwag nilang kutsain, huwag nilang saktan. Oo nga. At alagaan din nila. Alagaan nila pag wala na. Pag wala na kayo. Ikaw, Vicky. Yung makatapos po siya ng pag-aaral, yun talaga ang gusto niya. Kaya pinagsisikapan namin. Kaya Kuya Justin, tapusin mo ang pag-aaral mo. Tapusin mo daw pag-aaral mo. At saka magdasal ka lagi sa Panginoon. Nagdadasal ka ba? Oo. Ano sinasabi mo kay God? Nagpapasalamat po ako. Papasalamat ka. At humihingi kang tulong na makapagtapos ka daw. Oo nga. Ay, nako. Anong nais niyo sabihin kay Justin bilang mga magulang niya? Ako, Justin, mag-aaral ka mabuti. Maging inspirasyon kasi ibang mga bata na kahit na sila'y walang kapansanan, ayaw lang mag-aaral. Ikaw, kahit ganun ka, masipag kang mag-aaral. Ano naman gusto mong isagot sa kanila? Mama, salamat po sa mga pag-aalaga na po sa akin. At sa sakripisyo. Sakripisyo? Oo. At saka? Salamat sa pag-aalaga. Sa akin, yun lang po. Yan lang. Siyempre, anak kita. Oo, siyempre, mahal na mahal ka. Di ba? At ikaw din, mahal na mahal mo rin ang iyong mga magulang. Di ba? Ayan. Maraming salamat sa inyo, ha? Vicky, Jeff, at Justina. Oo, salamat. Hindi mo ako nakakalimutan pala, no? Ha?
Sa totoo lang, ano? Alam mo din naman na mahal ka ni Tita Mel, di ba? Oo. Maraming salamat sa inyo. At Salamat kami din man po. din, no, nananalangin na talagang si Justin, makamtan niya kung ano yung gusto niyang pangarap sa kanyang buhay. Ha, Justin? Ma'am, gusto niyo ba mag-aral sa college, sa PUP daw po siya? Abo! Alam na niya kung saan niya gusto Opo. mag-aaral, ha? O, sige. Pagka tapos ka na mag-aral, ha? Balikan mo ko, ha? Kita tayo ulit, ha? O, sige. Tsaka ano, ha? Biling ko sa'yo. Bawasan mo ang pagkain mo, ha? Sobra ka ng... Ang bigat-bigat na. O, kita mo. Okay. Para sa mga magulang, ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, walang kondisyon at walang katapusan. Ano man ang kanilang pag-uugali, hitsura at pisikal na anyo, tinutumbasan nila ang bawat anak ng pag-aarugang hindi mapantayan ni numan. Sa kabilang banda, nakakatuwa ang mga kagaya ni Justine na sa kabila ng kanyang ipinagdadaan ng hirap, hindi siya nawawala ng pag-asa at patuloy siyang nangangarap. Ngayon, bukas at magpakailanman.